Ayan, part 2. Minsan kasi para bang ano eh, um, tayo 'pag naka-encounter tayo ng ano, as Christians, 'di ba, meron tayong na-encounter na merong tao na gumawa ng mali. Kunyari sa mga kakilala natin, 'di ba, sa mga mahal natin sa buhay, 'yan sa pamilya natin pala, sa church family. Parang nahihiya tayong mag-correct or pansinin yung mali nila or itama sila kasi baka mamaya tayo pa yung mapasama, sabihin pakailamero ka or judgmental ka, 'di ba? So, pero hindi. Kailangan diyan eh, tayo nga kasi yung ano eh, tayo, 'di ba tayo nga yung mga ano, salt and light? Tayo yung makakapagpabago ng mundong ito. Kasi kung tayong mismo mga Christian, we will not stand up for what is right, we will not stand up for the truth, anong mangyayari sa world? Paano magkakaroon ng transformation? Paano natin sila mapo-point kay Lord? Paano natin sila malilid talaga, 'di ba? Yan, example dito. Ako, actually may mga friends din ako na they are ano eh, ito, mahirap kasi syempre pwede kang i-reject, pwede kang magalit sa iyo, syempre sabihin, bakit ba ba't mo ko pinapakailaman, hindi ba buhay ko to, ganyan. Pero ang importante doon, nagawa natin yung part natin na itama sila. Ako kasi may mga kakilala ko, hindi ko na sasabihin yung pangalan, even sa mga disciples ko rin before, matitigas talaga ulo, guys. And they are ano, syempre hindi ko ito tolerate dahil mahal ko sila, tayo ko silang manatili sa kasalanan. Talagang itatama ko yung kanilang ano. Kumbaga sasabihin ko yun with love, not to condemn them and not being righteous. Na hindi ko pinapalabas na kasi mas righteous ako sa inyo, ako ginagawa ko yung tama. Hindi, ibig sabihin, lagi kong ginagamit yung experience ko in the past na naging single mom ako, na I have experienced how God disciplined me because of my compromises and sin. Tapos nakikita ko ginagawa nila yung the same mistake I did before. Sabi ko, hindi pa ba kayo natuto? Bakit kailangan ulitin nyo? Hindi pa ba ako living testimony? Yung mga pinagdaanan kong consequences, yung mga sufferings ko, all because of what I have done in the past. Dahil lahat yun ay, I went through those consequences, bad consequences because of my disobedience kay Lord. Tapos ginaya nyo pa. So yun, naging straight to the point ako, and even up to now, pag may mga friends din ako like na I know that they are doing wrong. Syempre, dahil mahal ko sila, lagi ko naman pinopoint na ito yung kalooban ni Lord, 'di ba? Ito yung ginagawa mo is sorry, but it is pleases God. It is not the will of God yung ginagawa mo. And kung hindi mo itatama yan, masisira ang buhay mo. So yun, tayo ba kaya natin gawin yun? Lalo na kung malapit sa atin yung tao, 'di ba minsan parang nahihiya tayo. Kaya ba nating maging vocal? Yun ang sinasabi na ano, um, mag-stand up ka para kay Lord kasi we are called to be ambassadors for Christ. 'Di ba? Tayo yung magiging life changer eh. Kaya nga tayo ginawang salt and light para tayo yung magdadala sa kanila kay Lord. Ayan yung mga questions. So, how can we guard our hearts? Yung nga, pinag-usapan namin kanina. Hello, dyan na si Yuan. Oh. So yan, how can we guard our hearts from being spiritually numb while living in a corrupt world? So, kasi sabi po, ayan o, a life that walks with God will produce work that honors God. Faith is not merely believed, it is built one act of obedience at a time. Kasi nga, sad to say, hindi po masusukat yung ating 'di ba, yung relationship natin sa Panginoon, yung genuineness ng ating relationship kay Lord sa mga nagagawa natin, how we serve him, kung active ba tayo sa church, sa ministry or anything na ginagawa natin to honor God. Pero makikita po 'yan kung paano tayo sumusunod. Yung life of obedience, yan sabi nga, it is built one ako. Yung hindi lang yung faith natin, yung pananampalataya. Kasi baliwala yan. Kung hindi naman tayo sumusunod kay Lord, andun din yung faith natin. Doon din masasabi natin na totoo yung faith mo. When you really obey God, di ba? Out of your love for Him. The world may ignore God's warning, but God's word never fails. Today, the invitation still stands. Come. Will you enter God's provision of salvation through Jesus Christ before the door closes? So daw, pag nagko-compromise daw tayo, sabi ni Tita Maribig, binababa daw natin yung standard natin. Binababa mo yung standard ni God para mag-conform sa kamunduhan. It doesn't matter if we didn't started well.
But what will really matter is when we will finish well. Kasi mas pangit naman yung you started well, then you finished, unwell. Kumbaga, sumablay ka sa dulo. Yun ang pinaka-importante eh. Kasi lahat naman tayo, habang lumalakad, di ba, minsan madadapa, mapapatid, mababagsak ka. Pero kailangan, ang importante, bumabangon ka hanggang sa makarating ka sa dulo. Hindi man mabilis yung takbo mo, ay yung lakad mo, yung takbo mo. Importante, makarating ka sa dulo. So, bibihira po, yung mga nakakarating sa dulo, or I mean, yung mga, meaning to say, yung mga tao na nagiging matatag hanggang huli at ginagawa yung kalooban ng Lord hanggang huli. So, sana po tayo ay kabilang doon sa mga mag-stand firm, obeying God, standing firm in the faith, and loving God, serving Him, and loving Him radically, obeying Him until the end of our lives. Or hanggang sa dumating si Lord. Yun ang pinaka pinaka-engranding finish. Pinaka-engranding finish line natin. Yung marinig natin kay Lord, yung job well done tayo sa Kanya. So, yun lang. Sana po ay maging reminder sa atin na lalo ngayon, actually wala tayong magagawa dito sa if we are living in this dark world full of corruption, full of evil, full of brutality, morality that moral degradation. Wala tayong magagawa dyan. All we can do is to really pray. Actually, these people, no matter how grave or no matter how worse yung ginawa po nilang kasalanan, they are still, lahat naman po na tao ay recipient ng grace ni God. Lalo na kung sila ay lalapit lang at magre-repent. So, all we can do is to really, yung prayer and fasting kagabi about praying about, pray for the nation. So, yun nga, alam naman natin yung kalagayan ng ating bansa. Sobra-sobra pong ang corruption natin, ng mga politician at mga government officials natin. Ni isa wala pang nakukulong. So talagang, pero alam naman natin, God is a God of justice, walang pinalalagpas si Lord. So let's just pray that these people will, of course, na mangyari yung hustisya, maibigay ni God yung hustisya na nararapat sa mga tao. Syempre for God Himself, at bigyan niya ng pagkakataon nito mga tao na to na magsisi at magbago. Pero syempre kailangan maparusahan sila kasi nga si God, 'di ba, hindi pwedeng magpatawad si Lord nang hindi na nabibigay yung justice, 'di ba? So kung may kasalanan ka, kailangan mong parusahan, 'di ba? Pero papatawarin sila kung sila ay lubos na totoo silang, taos-puso silang magsisisi. So let's just pray na this world, because talagang this world really needs Jesus. We all need Jesus because this is really a fallen world and malapit na po siyang dumating. Kaya po nangyari ang lahat ng ito. Nabanggit ko po last time dun sa verse na 2 Timothy 3, chapter 3, 1-5. Mangyayari po lahat ng ito na this will all take place. Yung mga kaguluhan, kasamaan ng tao, ganyan, etc. So yun, let's just pray. And ang prayer ko is lahat po tayo is talagang manatiling tapat hanggang huli. Kasi kahit ako po nakakaramdam din ako minsan ng discouragement. Kasi nakakapagod naman talaga mabuhay sa mundo. Dami mong intindihin, dami mong worries everyday. Lalo na kung may pamilya ka, siyempre kakainin yung araw-araw, ganyan. Paano na yung mga ganito, bayarin ganyan. Lalo na kung, siyempre, struggle kayo na, economic crisis din tayo ngayon. Diba? Mahirap humanap ng trabaho, mahirap kumita ng pera, tapos ninanakaban pa tayo. Alam na, 'di ba? Ganun pa 'yung ginagawa nila, imbes na 'yung mga taong binoto natin para gumanda yung bansa natin at matulungan yung mga mamamayan. Sila pa pala yung sisira ng kinabukasan ng, 'di ba? Kinabukasan natin. So ayun, let's just pray, and dito lang makikita na our hope is really ang living hope lang natin si Lord, 'di ba talaga? Wala tayong mapapala sa mundong ito eh. Si Lord lang yung talagang ating pag-asa. So, that's all po. Sana ay nag-encouragement po ulit ito sa inyo. Thank you. Bye-bye.